ang mga paratang ni dating Senator Sonny Trillanes na nakumpirma. 10 taon, ganyan katagal ang hinintay ni Senator Trillanes. Ganyan katagal pinagdudahan ang kanyang mga aligasyon. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Good morning. Itutuloy natin ngayon ang pagdinig na ito. But before we move forward, it is important, once again, that we look back. Dahil ang bawat hakbang natin ngayon ay nakatayo sa mga ebidensyang nailatag na sa mga nakaraang pagdinig. Noong April 22, matatandaan na marami tayong mga resource persons. Ang Ombudsman, ang Anti-Money Laundering Council or AMLC, ang Securities and Exchange Commission or SEC, at ang Bureau of Internal Revenue o BIR. Sa pagdinig na yon, we entered what we describe as the territory of forensic truth, kung saan hindi opinyon ang nangingibabaw, hindi haka-haka, kundi opisyal na record. Mga record na punong-puno ng numero. At ang mga numerong iyon ay nagsalita. 3 bagay ang malinaw na lumitaw. Una, ang mga SALN na walang cash o cash deposits. We began with the Office of the Ombudsman, which confirmed the Vice President's submission of SALNs. Ito yung tinatawag natin na Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Kapansin-pansin na mula 2016 hanggang 2024, tumaas ang net worth ng Vice Presidente mula 34 million patungong 88 million. Ngunit kapansin-pansin din na mula 2019, zero cash o cash deposits ang idineklara. Wala kahit 5. Kaya hindi maiwasan ni Congressman Joel Chua na magsabi, di wow. Wala daw cash o cash deposit. Tama po ang dinig ninyo. Walang cash sa bulsa o kahit sa bangko. Kung biro man ito, hindi ito nakakatawa. Dahil kung walang cash o cash deposit, ang tanong, paano umikot ang pera? At kung walang laman ang bangko, paano lumaki ang yaman? At paano nakapag-deposit si Congressman Percy Sendanya sa isang bank account na nakapangalan sa Vice Presidente? At ibig ba nitong sabihin ay ang Vice Presidente ang kaisa-isang opisyal sa buong Pilipinas na walang land bank account? At iyan ang mga tanong na iniwan ng SALN. Pangalawa, ang AMLC at ang bilyon-bilyong galaw ng pera. Sumunod na nagpahayag ang AMLAC
isang ahensyang walang kinikilingan, isang ahensyang sumusunod sa datos. At sa pagtatanong ni Congressman Terry Ridon, nakita natin na ang datos ay malinaw. Kinumpirma ng AMLAC ang mahigit 630 covered transactions at 33 suspicious transactions na nagkakahalaga ng kabuuang 6.7 billion pesos. Siguro, magandang isipin kung gaano kalaki ang halagang ito. Mahigit 6 na bilyong piso. Kapag ang SALN ay nagsabing zero cash o cash deposit, pero ang AMLAC ay nagsabing 6.7 billion, hindi na ito simpleng discrepancy lamang. O kahit ang basehan natin ay ang net worth na 88 million, napakalayo pa rin nito sa bilyon-bilyong transaksyon na nakita ng AMLAC. Ito na ang tinatawag ni Congressman Chel Jokno na smoking gun. Pangatlo, ang mga paratang ni dating Senator Sonny Trillanes na nakumpirma. 10 taon, ganyan katagal ang hinintay ni Senator Trillanes. Ganyan katagal pinagdudahan ang kanyang mga aligasyon. Mga aligasyong patungkol sa mga bilyon-bilyong piso na pumasok sa mga account ng mga Duterte. Ngunit noong April 22, ang mga ito ay hinarap at nakumpirma. Pumili ng mga transaksyon at lahat ng ito ay kinumpirma. 18 out of 18. 18 sa 18. Pero, nang binilang muli, mali pala. Dahil ang totoo, 19 out of 19 ang confirmed transactions. Hindi ito tsamba. Hindi ito coincidence. Ito ay kumpirmasyon. Dati, parang chismis lang. Ngayon, may official record na. At nang mag-match ang mga paratang ni Senator Trillanes at ang official record, lalo pang luminaw ang katotohanan. Sa madaling salita, SALN, AMLC report, at ang paliwanag ni Senator Trillanes, iisang direksyon ang tinuturo. At gaya ng sinabi ni Deputy Speaker J.J. Suarez, hindi talaga tumutugma ang kwento sa kwenta. At sa puntong yun, mabigat ang binitiwang tanong ni Congressman Benny Abante. Sinasabi nyo, simpleng buhay, pero paano naging simple kung milyon-milyon ang payout? Dito sa milyon-milyong payout, may mga pangalan na nabanggit. Mga pangalang hindi basta-basta makakalimutan. Names like Michael Yang and Sammy Uy. These are not ordinary names. Lalo na dahil
napakalaking pera ang pinag-uusapan. At base sa pahayag ni Senator Trillanes, merong pahiwatig na isang pattern, isang sistema. At dahil dito, dapat magkaroon pa ng mas malalim pa na investigasyon. Kailangang tukuyin ang buong lawak ng network na ito. Kung sino ang sangkot. Paano gumalaw ang pera? Saan ito nagmula? Hindi ito pwedeng baliwalain. This warrants a separate, focused, and full-scale investigation. In this light, we humbly invite the attention of the AMLC, the NBI, the DOJ, and the Ombudsman.